Kumusta po kayo mga kapatid, mga kaibigan? Narito tayong muli sa ating gawain ng pagsamba. Tulad po ng ating ginagawa, kumpletos ricados po ito kasi meron po tayong pag-aaral, mensahe, pagbubulay mula sa salita ng Diyos at gayon din tayo po ay magdiriwang ng banal na hapunan o sa hapag ng Panginoon. Sa loob po yan ng 30 minutos. At sa atin pong pagpapatuloy, nais ko pong batiin yung pong ating mga taga-subaybay. Lalong-lalo na po, alam po ninyo, marami pong nanonood sa atin na galing pa sa ibang bansa. At talaga pong nakakatuwa. Nais ko pong batiin ang kapatid na Remigio June Belen ng UCCP Marcela Village. Pero ngayon po, siya po ay nasa Alaska. Naku, siguro ang ginaw doon. Hi, June, kumusta ka? At gayon din sa kapatid na Yolanda Mayuyo na siya po ay nasa Kingdom of Saudi Arabia. So, doon naman, mainit. Talagang magka-contrast po, ano? At dito po sa ating bansa sa Pilipinas, si kapatid na Albert Lobrido at ang kanyang may bahay na si Kathy at ang kanilang bagong baby na si Kathy. So dito po sila sa Maynila nakatira. And of course, alam po niyo yung isa pong masugid na taga-subaybay natin, ang aking kapatid, si Danel Guerrero Saike sa Dasmariñas, Cavite. And of course, hindi ko po makakalimutan ito dahil nakasama ko po siya sa UCCP Kaunlaran Village sa Caloocan City, ang kapatid na Erlinda Chikay. Kalinda, kumusta po kayo? And so mga kapatid, magpapatuloy na po tayo sa ating gawain. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo ay magsaya, purihin siya. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sapagkat muli magkakatipon kami maging sa internet, maging online upang ikaw ay sambahin, purihin at gayon din dalhin namin sa iyo ang aming mga hinaing at kahilingan. Panginoon, maraming salamat sapagkat ikaw ay matatagpuan sa lahat ng dako at sa mga nakikisa sa aming gawain, pagpalain po ninyo sila, madama po nila ang inyong banal na presensya. Ito o Diyos ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating pagbubulay ay nais ko pong basahin ang ating pong pagpapatuloy na pagbubulay sa Ebanghelyo ni Mateo, at ngayon po matatagpuan sa Mateo 15 talatang 21 hanggang 28. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang nanirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo siya." At nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang ligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. "Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain sa mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari
ang iyong kahilingan at noon di gumaling ang kanyang anak. Meron po akong ipapakilala sa inyo. Hello! Eto po. Eto po. Hello! Oh! Eto po si Pablo. Yan. Siya po ang toy poodle na alaga ng aking anak na si Alithea. Ang cute, ano? Oh, tignan niyo. Oh! At kasi po tuwing umaga po, kapag ako'y nagwawalis doon sa harap ng aming bahay, kasi po meron pong napakalaking puno ng balite doon, at naku, pag umaga, napakaraming mga dahon na nahuhulog. At yung pong mga tao, kasama ko po si Pablo, ito po si Pablo, sasabihin nila, ay, ang cute! Ang cute nung tuta, ang cute nung aso, ayan. Kaya't ang dami pong nakikitan sa kanya. At alam po niyo kung ano ang pagkain ni Pablo? Ay chicken at saka liempo. At alam po niyo kung saan nakukuha yon? Nako, sa Baliwag po. Yung Baliwag chicken. Nako, baka sabihin niyo ina-advertise ko sila, pero di bali na kung magbabayad sila. Pero ito po si Pablo. Thank you very much, Pablo. Sa paglilibot-libot ni Jesus sa lawa ng Galilea na bahagi ng kanyang ministeryo, na tawag natin ngayon dito ay The Galilean Ministry of Jesus, napakaraming siyang pinagaling at narinig ang kanyang pangangaral at gumawa siya ng mga maraming tanda ng paghahari ng Diyos. At siya po'y nakarating sa bayan ng Tyre at Sidon tulad po ng nabasa natin. At ito pong mga bayan na ito, ang mga naninirahan dito ay mga hentil. Ibig sabihin, mga hindi sila mga Hudyo, no? At maaring sila po ay mga bahagi ng mga anak ng mga mixed marriages ng mga Hudyo at mga Gentiles, tulad po nung babaeng Samaritana. Natatandaan po ninyo? Yung pong nakausap ni Jesus doon sa may balon, ay nako, nakikita po natin na itong mga taong ito, tulad po nitong babaeng ito na na-meet ni Jesus doon, isang Kananeo, isang Syro-Phoenician, ay sila po'y biktima ng mga diskriminasyon. Sa kabila noon, meron po silang mga kaalaman tungkol sa Diyos ng Israel, Diyos ng mga Hudyo. At tulad po ng babaeng ito, no, narinig niya si Jesus, tinawag niya si Jesus, no? Panginoon, tulungan, Panginoon, anak ng Diyos, no? Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. So meron po silang pagkakilala sa Diyos ng Israel at sa pananampalatayang Israel, at maging dito po sa ipinangakong Mesiyas na ngayon ay si Jesus. Ang mga taong ito, bagamat mayroong pagkakilala sa pananampalataya ng mga Hudyo, ay sila po ay napakababa po ng tingin nila sa kanila. At siguro po kung kayo po nasa sa lugar nung babae, baka hindi po kayo mangangahas na lumapit sa kanya. Subalit meron po siyang matinding pangailangan. Yung pong kanyang anak ay na dalaga, inaalihan ng masamang espiritu, at sabi po dito, labis siyang pinahihirapan. Ayun. Pero anong sabi ni Mateo? Ni gaputok man ay hindi pinansin ni Jesus, no? Kumbaga sa salita natin ngayon, parang dinedma ni Jesus itong babae. At doon po sa King James Version, ang sabi po ng mga alagad, send her away. Pinapaalis. Tulad nung gusto nilang mangyari doon sa 5,000 na kumain doon sa may lawa ng Galilea, no? Sa Tagalog naman, ang nabasa natin, pagbigyan na nga po ninyo siya at nang umalis, sapagkat siya'y sumusunod-sunod sa atin.
para bagang yung aso, no? Susunod-sunod. Eto pong si Pablo, kung saan ako pumunta, nandun din siya. Susunod-sunod sa akin. Pero tignan po natin yung pag-uusap ni Jesus, no? Sabi niya, sa mga naligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Oops. Dito po, si Jesus po ba ay nagpo-project na siya ay exclusive sa mga taga-Israel? Sa mga naligaw na sambayanan ng Israel, ako sinugo. Oh, pero anong sabi ng babae? Muli, sinabi niya, tulungan po ninyo ako, Panginoon. May pagkilala yung babae sa lordship o sa pagka-Panginoon ni Jesus. Pero again, ano yung sinabi ni Jesus? Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Aba, matindi, no? Kumbaga, parang inihahambing ni Jesus yung babae sa mga aso, sa mga tuta, no? Pero pakinggan po ninyo yung pakikipag-argumento, tagisan. Hindi naman siguro yung reasoning ng babae, ang sabi niya, tunay nga po Panginoon, maging mga tuta ay nagsisikain sa mumu na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Ano? Sakit, ano? Kasi tinawag si Jesus ay nakikiisa kumbaga sa pag-insulto sa mga hentil. Kasi ito pong tawagin na aso. Yung mga hentil ay ganun po talaga ang ginagawa ng mga Hudyo. Para sa mga hentil sila ay mga aso. Ayan, ganun ang turing nila. Pero kumbaga makikita po natin si Jesus bilang Hudyo nakiisa sa ganung mentality, yung o kultura sabihin natin, no? So, pero makikita po natin, no, na naging umigpaw si Jesus mula doon sa pananaw na yon, bagkus kanyang tinignan ang babae bilang isang tao, isang somebody na mayroong pangailangan, isang taong may pananampalataya, isang tao na nagtitiwala kay Jesus na hindi siya pababayaan. Kaya napakaganda pong palalimin ang ating pagbubulay tungkol sa pangyayaring ito, no? So, sino-sino po ba ang titignan natin dito sa kasaysayang ito? Muli, tignan po natin yung naging attitude ng mga alagad, no? Hanggang ngayon pa ba, sa kabila ng araw-araw na kasama nila si Jesus, hindi pa rin nila magets yung compassion na kay Jesus? Gusto rin nilang palayasin, paalisin yung babae. Ano ba naman yan? So bagay po, bagay tayo rin kung minsan, hindi ba? Kung merong humihingi sa atin ng pabor, kung may nangangailangan, lalong-lalo na ngayon po, kapanahunan po ng pangailangan ng mga nagugutom, yung mga magdadrive ako doon sa lansangan ng Maynila, nauubos na yung barya ko sa dami ng humihingi, no? Pero kung pwede lang isara ko na lang yung bintana at idedma ko. Yung kung minsan meron tayong compassion fatigue, napapagod din po, no? Pero kung minsan dahil po sa bagay na ito ay hindi tayo makapaglingkod sa mga nangangailangan. Wala tayong pag-ibig, wala tayong tiyaga. At kung minsan tayo pa ang nagiging hadlang upang ang mga tao ay makalapit kay Jesus. Naku, Panginoon, patawarin po ninyo kami kung nangyayari sa amin yun. So, yung mga alagad, ikalawa po, tignan po natin, ipinakita ni Jesus na siya ay para sa lahat, no? At dito po sa kanyang paglalakbay mula sa lawa ng Galilea, nakarating po siya doon sa lugar ng mga hentil. Ibig sabihin ay tumawid na siya ng mga boundaries. He has crossed boundaries, no?
At alala ko yung mga binati natin na nasa abroad, yan. Kayo may pananampalataya, yan ay pagkakataon para sa inyo para magpatotoo para kay Kristo bilang missionary. So, kung sino ka man kapatid, ano man ang kultura mo, ano bang kinagistan mo, mahal ka ng Diyos tulad po ng pagmamahal niya dito sa babaeng ito na inetsapwera siya ng lipunang Israel, ng mga Hudyo, pero sa puso ni Jesus naroon siya, naroon ka rin kapatid, ano man ang dinaranas mo ngayon. Yung pong ikatlo mga kapatid, no? Kailangan talaga ng pagkilala sa pagka-Panginoon ni Jesus, no? Pinanganak tayo sa Pilipinas, Christmas, naririnig natin yung pangalang Jesus, pero parang celebration lang yan, tradisyon na lang. Pero ang layunin po talaga ay magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, kay Jesus, at kilalanin po natin ang kanyang pagka-Panginoon sa ating buhay. Pagka-Panginoon sa lahat, maging kapares po ng pangyayaring ito, yung pagpapalayas niya sa demonyo na umaalipin sa anak nitong babae. Kaya napakaganda po. Panginoong Jesus, Panginoon, tulungan mo ako. Help me. Nandun po yung pagkakilala. Kaya nandun po yung pananampalataya. Pero nang maaring bago dumating si Jesus doon, ay naririnig-rinig na niya ang pangalan ni Jesus, kaya lumapit siya, sumampalataya, nangatuwiran, nagpakumbaba, lumuhod, ginawa ang lahat upang maipakita ang kanyang pag-ibig, hindi lamang para sa kanyang anak na pinapahirapan ng demonyo, kundi pag-ibig para sa Panginoon. So mga kapatid, napakaganda po na patuloy na pag-isipan natin ito. Lalong-lalo na po, tayo po ay nasa isang globalisasyon. Kailangan pong maipakita, madama ng lahat ng tao ang kapangyarihan ng Panginoon. At tulad po na nangyari dito sa hentil na ito, Syrophoenician women, a Greek woman, pero nagkaroon siya ng pitak sa puso ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos at aming Ama, maraming salamat po sa pagbubulay na ito at muli na ipakita po ninyo ang inyong pagmamahal sa lahat ng tao dito sa daigdig. At ang pag-ibig mo ay walang pinipili, walang tinatangi. Pero upang maranasan po namin ang iyong kapangyarihan at pagpapala, nawa Panginoon, kilalanin din namin ang iyong pagka-Panginoon sa aming mga buhay upang ang iyong biyaya ay patuloy na dumaloy sa amin. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Balikan po natin yung pong isang talata na nag-strike sa akin dito sa ating teksto na binasa. Ang sabi po dito, nung nakikipag reasoning, nangangatwiran yung babae, ay ang sabi niya sa Panginoon, ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, no? Kaya tignan po natin, no, yung hapag ng Panginoon binanggit dito. Parang pinapakita, may foresight para sa pagsasalo sa hapag ng Panginoon, lalong-lalo na po doon sa banal na hapunan, the Last Supper, Lord's Supper,
bago ipako si Kristo sa krus. Pero ito pong pagdiriwang natin na banal na hapunan, hindi po ito mumu. Hindi po ito basta nalalaglag sa hapag ng Panginoon, kundi ito po'y ino-offer sa atin. Ito'y inihanda para sa atin. At ang sabi ng Panginoon ay ito'y gagawin natin bilang pag-alaala sa Kanya. So wag po nating kalilimutan itong insidente tungkol sa babaeng ito at kung paano ito na i-connect doon po sa banal na hapunan, sa communion na siyang ginagawa natin bilang bahagi ng ating pagsamba. Tayo po ay manalangin. Panginoon, muli nagpapasalamat po kami at kami po ay muling makasalo-salo sa iyong biyaya at nawa Panginoon, ikaw ang makita namin na naghanda ka ng isang piging para sa amin. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan at naway maging karapat-dapat po kami sa pagdiriwang na ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ng gabing si Jesus ay pagkanulo, siya ay dumampot ng tinapay at pagkatapos ay kanyang pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Kunin ninyo at kainin bilang pag-alaala sa akin." At gayon din naman, matapos ang hapunan, ay kanyang dinampot ang saro at kanyang sinabi, "Ito ang aking dugo na nabuhos ng dahil sa inyo. Kunin ninyo at inumin bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa saro, ay inyong pinapahayag ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya't siya sa atin ng bawat isang kanyang sarili upang siya'y maging karapat-dapat sa hapunang ito." Tulad po ng ating nabanggit, sino mang kumikilala sa pagka-Panginoon ni Jesus sa kanyang buhay, anuman ang kanyang religious background, pinanggalingan, kinikilala niya ang pagmamahal ng Panginoon at ang kamatayan ni Jesus para sa kanya, meron kang karapatan. Binibigyan ka ng Panginoon ng karapatan. Hindi ka aso, hindi ka tuta, hindi ka hentil, kundi sa pamagitan po ng Juan 1:12, ang lahat ng sa kanya'y sumampalataya at nagsitanggap, sila'y binigyan ng karapatan upang maging anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga biyayang ito na aming gagamitin, mga simbolo upang ipahayag ang iyong kamatayan doon sa krus, pagkabayubay ng iyong katawan, pagkabuhos ng iyong dugo, upang kami po ay maligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At kanyang dinampot ang tinapay at ito ay ibinahagi sa kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Kunin ninyo at kainin bilang pag-alaala sa akin." Kung marami po kayong nagsasalo-salo, pwede po ninyong i-post muna ang video at i-distribute ang mga elemento. Ito ang katawan ni Jesus, ating tanggapin bilang pag-alaala sa Kanya. Pagkatapos ay kanyang dinampot ang saro at kanyang sinabi, "Ito ang aking dugo na nabuhos sa inyo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kunin ninyo at inumin at gawin ninyo itong simbolo ng bagong pakikipagtipan na si Jesus, ang inyong Panginoon, paglilingkuran ninyo siya habang
buhay. Tanggapin po natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po na amin pong nagampanan ang isang tungkulin na bahagi ng aming pagsamba sa iyo, na ikaw ay pakinggan namin ang iyong mga salita, pagsalusaluhan ang mga simbolo ng iyong katawan at dugo, at makiisa sa aming mga kapatid saan man sila naroon sa pagsamba at sa pagdiriwang na ito. Ngayon, Panginoon, dinadalangin namin ang kahilingan ng mga kapatid na nasa kanilang mga puso saan man sila naroon. Lalong-lalo na po ngayon, ang dami pong nagugutom, ang dami pong nawalan ng trabaho, ang dami pong nalilito sa mga sinasabi ng mga leader, hindi lamang dito sa aming bansa, kundi sa buong daigdig. Kaya Panginoon, tulungan po ninyo kami, bigyan po ninyo kami ng wisdom upang maintindihan ito. At anuman po ang pinagdaraanan ng mga kapatid, lalong-lalo na ang kapatid na siya po ay naghahanda upang sumakay muli ng barko, ang kapatid na siya po ay dumaranas ng sakit ngayon, ang kapatid na na-infected din ng coronavirus, ang kapatid na naghahanap ng trabaho, ang kapatid na may problema sa kanyang pamilya, sa kanyang may bahay, ang mga kapatid na naghahanap ng karunungan, ang mga kapatid sa gobyerno na umuukit ng mga policies. Tulungan mo kaming lahat, O Diyos, at ikaw ang siyang maluwalhati. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang mabiyayang pagpapala ng Diyos na nakilala natin bilang Ama, Anak at Espiritu Santo. Humayo tayo, ipagpatuloy ang paglilingkod, ipagpatuloy ang pagsamba, at araw-araw nakakasalo natin ang ating Panginoon sa ating mga pagsubok at maging sa mga pagtatagumpay na kanyang ipinagkakaloob ngayon at sa walang hanggan. Amen.